Closed tunnel cave yan. Bar down. Pinabaksak talaga ng mga apo niya para masarahan to. Ano yung napifigure out nyo sa treasure sign na to? O sa big boulder na to? So nandito kami ni Echo Bravo para i-discuss sa inyo. At hindi lang i-discuss sa inyo ng maayos, para mag-testing kami dito sa site na yan. Sa part, andito na tayo sa part ng likuran ng turtle. Nasa part na tayo ng buntot niya o kwitan. Naimbag na umaga sa mga ka-treasure hunter na kainukanuhan natin dyan. Maayong buntag naman sa mga kabisayaan natin na treasure hunter. Yun, shoutout sa inyong lahat mga ka-treasure hunter, mabuhay kayong lahat. So finally, we will back sa treasure site natin na X-Mark na may triangle sign, okay? So nandito kami ni Echo Bravo para i-discuss sa inyo, at hindi lang i-discuss sa inyo ng maayos, para mag-testing kami dito sa site na yan. So bago kami mag-testing mga ka-TH, ipapaliwanag ko muna sa inyo na mabuti ito, kasi nung nakaraan yung previous video natin, medyo magulo yung explanation ko dahil malakas yung agos, di ako makapagpaliwanag ng maayos sa inyo. Okay mga ka-TH, ngayon ipapaliwanag ko sa inyo ng maayos itong benchmarker natin. Okay, kung napapansin nyo mga ka-TH, andirito ako sa harapan ng benchmarker natin, pero ang original na positioning niyan dati andito yan. Okay, andito sa part na yan, at hindi na ganito ang angle niyan. Yung angle neto kasi ngayon mga ka-TH, nagalaw na. Like I said before sa previous video na to, ano na siya, naagos na ng Undoy at saka ng Yolanda, yan. Kaya nangyari, luminis na, pero yung sign na yan, ganyan na ganyan pa rin yan. Okay, so i-explain ko sa inyo mabuti kung bakit nakapaka very positive ng treasure site na to mga ka-TH. Okay, papaliwanag ko sa inyo. Ang gagawin ko ngayon, ipo-front cam ko yung camera mamaya para mas makita nyo ng maliwanag. Pero sa ngayon, i-discuss ko sa inyo ng mabuti yung treasure sign na to o yung benchmarker natin na nandito sa harapan nyo ngayon. Okay, so okay, ganito. X-marker yan, napapansin nyo yung benchmarker natin, X-marker yan na naka-engrave sa lamesang bato. Okay, pero hindi lang yan X-marker. Okay, meron yan pa triangle dito mga ka-TH. Ayan, nakita nyo yung pa-triangle na yan. Ito yung pa-triangle yan. Tapos ngayon mga ka-TH, na guhit yan dito, may guhit dito. Ang meaning kasi ng triangle, ang meaning yan mga ka-TH, treasure under big stone or treasure under old tree or century tree. Okay, ngayon nagkaroon ng guhit dito yan mga ka-TH. Ito, nakikita nyo yung guhit na yan. Tapos sa guhit na yan, meron dito na hole, tuldok, may butas dito, mababaw lang yan. Actually sa personal ka-TH, kabilaan yan, kabilaan yung triangle na yan. Triangle dito, tapos triangle dito, ganyan. Dalawang triangle yan. Okay, magtatatlo pa nga yung ka-TH kasi meron pa dito yan, oh. Ayan, tapos may holding dito. Okay, i-explain ko muna sa inyo to. Etong treasure site na to, multiple deposit to. Sa paligid nito, mga nakabaon.
yung deposit. Okay. Bakit ko nasabi na multiple deposit? Explain ko sa inyo mabuti mga ka-PH. Yung X mark na yan, nagre-represent yan ng indicator sign na ibig sabihin susundan natin to. Yung apat na X na yan, susundan natin. Pero ang majority nito mga ka-TH, ang majority lang susundan natin yung pinakamahaba. Yan, halimbawa, sinundan natin itong isa na to. Wala tayong nakita sa part na yon, walang sign na nakita doon. Ibig sabihin, wala doon. Susundan natin yung kabila. Ito naman, yung line 2. Ito yung line 1. Like for example, line 1. Wala tayong nakita na sign. Wala tayong nakita na sign. Ngayon, ang mangyayari yan mga kapit, babalik tayo dito sa benchmarker natin. Titignan natin yung line 2. Pag nakita natin yung line 2, maaari na makakita tayo doon ng sign na halimbawa, may circle, tapos may puldok, may hole. Ibig sabihin, on the spot na yun mga ka-TH, bukahin na doon. Meron naman iba na pag sinundan mo to, may makikita ka pa na isa pang indicator sign. Na ibig sabihin, susundan mo yon, hahanapin mo pa yung isa pang sign na tinuturo noon para hanapin pa yung isang treasure, yung treasure. Okay. Ganun yan. Tapos susundan mo pa yung pangatlo, saka yung hanggang sa pang-apat, ganun pa rin. Hanapin mo pa rin yung mga sign doon na itinuturo ng line na to. Ngayon mga ka-TH, dati ang pwesto niyan dito. Pinakalagayan at ang angle yan, itong pinakamahaba na to, nakaturo yan doon sa may cave. Doon sa may tunnel cave. Like for example mga ka-TH, papakita ko sa inyo ha. Ayan, babalikan natin si Eco Bravo, naglilinis pa eh. Okay? Like for example mga ka-TH, ituturo ko sa inyo yung dati, yung actual na positioning yan dati. Ito mga ka-TH, nakapwesto nito yan. Yung mahabang araw na to, pag sunundan mo yan, ang original position yan, nandito. Andito yan. Nakatakip sa, nakakover yung malaking bato dito para hindi siya maagos, pero sa lakas pa rin ng agos ng Undoy tsaka ng Yolanda, naatangay pa rin siya papunta doon. Pero ang malaga, nandyan pa rin yung benchmarker natin. Kung susundan natin yung mahabang X na yon, dito papunta yan mga ka-TH. Susundan natin mga ka-TH kung saan nakaturo yung isang araw na yun. Yan mga ka-TH, bali dito nakaturo yan. Yung mahabang line na yon, yung line 1, dito nakaturo yan, yung original positioning nun. Susundan natin mga ka-TH. Ito na mga ka-TH. Pag sinundan natin yon, ito yung matatagpuan natin. Okay? Tunnel cave. Close tunnel cave dyan. Pag nilapitan pa natin yan mga ka-TH, makikita natin na sadyang pinalubog yan, binar down ng mga Japanese Imperial Army yan. Para sa ganun, walang makapasok at walang makakuha ng deposit nila. Okay? Yung deposit, para sa mga baguhan na treasure hunter, ang meaning ng deposit sa code ng treasure is gold. O kaya treasure, yun ang deposit. Okay? Ngayon, lalapitan pa natin mga ka-TH para sa inyo, para hindi kayo mabitin mga treasure hunter natin. Medyo madulas lang. Ayan mga ka-TH, yan. Ayan yung
closed tunnel cave. Sa loob ng mga ka-TH, kung mapapansin ninyo, meron pa yung nakaharang na bato sa loob. Talagang pag titignan nyo yung structure niyan, mula sa taas, nakikita nyo yung sa taas niya, ito yung pintuan ng closed tunnel cave. Sa taas niya mga ka-treasure hunter, okay? Ngayon, papakita ko sa inyo mga ka-TH, ile-lecture ko sa inyo mabuti. Yung nakaraang video neto, yung previous video ng vlog na to, medyo malabo yung pagkaka-explain ko sa inyo kasi nagugulumihanan din ako sa lakas ng agos, yung current ng tubig. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Pero ngayon, dahil bumalik kami, medyo kahit pa paano, naging kalmado yung tubig, ma-explain ko sa inyo. Okay? Okay, hanap lang ako ng kakapitan ko. Kasi medyo mahirap talaga. Madulas na. Tapos yung babaksakan mo, batuhan pa. Hanap tayo ng magandang angulo para sa inyo mga ka-TH. Yan, okay. Andito tayo sa bunganga ng tunnel cave. Okay. Ayan. Ito yan. Ayun yung bunganga mga ka-treasure hunter. Bunganga yan ng closed tunnel cave. Ngayon, sa tapat niya, kung napapansin ninyo, may pa-letter B. Pa-letter B. Tapos dito pa ganyan, pa-letter B. Ito. Ang meaning naman ng pa-letter B is cave o tunnel. Yan ang meaning niyan, pa-letter B. O kaya naman, meron naman indication na arrow. Arrow yon na susundan ninyo. Tatlo kasi silang ano niyan symbolic. Si Tanaka at saka si General Yamashita at saka si Shuichi Huma. Yan. Colonel Shuichi Huma. Tatlo silang ano niyan, gumawa ng Emperor Code Sign. Okay? Sila yung mga nautangan ng Japanese Emperor mula sa Japan na gumawa dito sa Pilipinas ng mga sign kapag yung panahon na nagkagipitan na. Ginawa na nila yon nang upang sa ganun ibaon na nila yung mga treasure dito sa Pilipinas dahil nagigit na sila ng mga tropang Amerikano. So yan, mabalik tayo dito. Nakikita niyo yung letter V na yan, V. Ibig sabihin yan, tunnel cave. Tapos ngayon sa taas, merong butas yan, hole. Ang sign naman yan, ang significant sign naman yan, treasure or deposit. Ngayon, ang ibig sabihin yan, treasure inside the closed tunnel cave. Ito na nga yun. Yan. Kaya sabi ko sa inyo sa previous video na to, positive na merong treasure sa loob niyan. Kaya nga lang mga ka-TH, napaka madugong labanan yan. Okay? Pero sa ngayon, ang target muna natin ngayon, kasi magte-test dig kami ngayon ni Eco Bravo Okay? Ang tatargetin muna natin ngayon, giveaway. Yan muna ang tatargetin natin ngayon para kahit papano, hindi tayo masero mga ka-TH. Okay? Siyempre mga ka-TH, pag naka-hits tayo dyan, yung mga solid supporters natin dyan, hindi kayo mawawalan. Okay? O baka sabihin nyo, hindi rin kayo magkakaroon. Pero promise ko sa inyo yan. Treasure nga, na-hunting ko kayo pa kaya na mga supporters ko. Huntingin ko rin kayo. Magugulat na lang kayo mga ka-TH natin dyan. Meron kayo dyan, hindi kayo mawawalan. Okay? So baba tayo, balik tayo dun sa benchmarker natin para ma-explain ko pa sa inyo yung apat na guhit.
Medyo mahirap na bumaba. O sige, bago ko bumalik doon mga ka-TH, ipapasilip ko sa inyo, yung camera, ihaharap ko dito para nasa ganun, makita nyo yung kaloob, yung medyo bungad ng tunnel cave na to. Okay? Ayan na mga ka-TH, ayan yung bunganga ng closed tunnel cave. Ito yung sign niya, oh. Yan, pa-letter V yan. Pa-letter V. Okay? Okay, pa-letter B yan. Tapos ngayon, ito yung closed tunnel yan. Tapos ngayon, paglabas natin, yung taas niya makikita nyo bar down. Halatang sinarado ng mga Japanese Imperial Army during World War II yan. Para na sa ganun walang makapasok. Okay, balik tayo, balik. Balik na tayo doon kay Echo sa benchmarker natin. Okay. Ayun mga ka-TH, kasundan na natin yung line 1, di ba? Napaka-positive nung line 1 na to. Ngayon, susundan natin kasi nakatapat yan dati yung line 1 doon sa may tunnel cave. Ngayon, ang susundan naman natin mga ka-TH, eto na. Eto na. Di ba pa, square yan? Square. Square yan mga ka-TH. Tapos nagkaroon ng hole dito. Hinati yan. Tapos may hole. May butas dyan. Okay, kita nyo? May butas yan. Ay, ibig sabihin kasi na ito mga ka-TH, treasure under the big rock or treasure under the old tree. Ngayon, dahil yan ang pagkaka-represent ng treasure sign na to, nagkaroon siya ng isla dito as deposit. Ibig sabihin, nasa side. Dalawang tinutukoy na triangle. Puno, matandang puno, at saka malaking bato. Ngayon, dito siya nakaturo. Yung dati positioning niya, nakaganyan yan, oh. Doon, pa ganun. Susundan natin ngayon to. Dahil ang dati positioning yan, pa ganito. Okay? Tapos ngayon, pag diniretso mo naman patras yan, yung tunnel cave na pinuntahan natin doon. Ngayon mga ka-TH, pupunta tayo dito sa tinuturo ng isang arrow
Okay? Ito yan mga ka-TH. Yung malaking bato na yan. Yung triangle na nakita nyo doon mga ka-TH. Ito ang pinapresent yan. Tapos ko yun mga ka-TH. Yan. Okay mga ka-TH. Mga ka-treasure hunter natin dyan. Anong nakikita nyo? Ano yung napifigure out nyo sa treasure sign na to? O sa big boulder na to? Okay, diba? Tama. Ang napifigure out dito, turtle. Pagong. Pagong yan mga ka-TH. Makikita nyo yan, ito yung ulo niya. Tapos ngayon, ito yung body, yung likuran ng turtle o yung pagong. Nakatago yung ulo niya. Ibig sabihin na nakatago yung ulo niya, nangingitlog o namamahinga. Okay? Tapos nakikita nyo sa ilalim, may guhit yan. Ganyan. Susundan natin ngayon yun mga kapatid. Okay. Dito na tayo mga ka-TH. Ito si Eco Bravo. Pinalinis ko kasi sa kanya yung site. Okay, ito yun. Ito yung malaking bato na yun. Ngayon, yung triangle kanina, na ito yung nare-represent niya. Big boulder or big rock. Tapos, dali lang Eko, papakita ko sa kanila. Ito yung patay na puno. Nung dinala ko dito ng grandfather ko dati, etong puno na to, balete to. Ito yung balete. Malaki to noon, malaki. Magkatabi sila na itong big rock na to. Ngayon patay na sa sobrang katandaan. Yan ang legit na century tree. Halop ng mga century tree ngayon, during World War II, patay na ngayon sa kasulukuyan. Okay? Pero meron pa dito na old century tree. Ayan, nasa taas. Ayan mga ka-TH, oh. Okay. So, ngayon, dahil okay. Bilisan mo tubig bro. Ayan, nakita ni nakita to ni Bravo, napansin ni Bravo, napakadaming sign na nakaguhit dito sa ibabaw ng bato. Kasi pinalinis ko sa kanya kanina yan. Ang sabi ko, bro, linisan mo yan. Sigurado, meron pa tayong sign na makikita sa ibabaw ng bato na yan. Okay? Ano muna natin sa kanya, papalinis muna natin sa kanya mabuti. Ayan, nililinis niya. Okay. Tutungtong tayo sa ibabaw. Ngayon, dahil nandito na ako sa ibabaw mga kapit, napansin ko, marami pang guhit. Marami pang sign na nakalagay dito. Okay, marami pang sign. Mamaya, mas maliwanag natin makikita yan kapag nilinisan na to, pagka binuhusan na ng tubig ni Eco Bravo. Ayun yung benchmarker natin mga ka-TH. Ayun yung benchmarker natin, yan. Kasi ipapaliwanag ko sa inyo mga ka-TH kung bakit napaka-positive nito. Kung ako man yung Hapon, kung ako man yung Japanese Imperial Army,
na nagbaon sa kayamanan, hindi ko ilalagay sa gitna ng agos. Kasi hati yan eh, hating agos yan, isa dito, saka dun sa kabila. Nahati yan, nagpa-letter Y. Ngayon, kung ilalagay ko sa gitna yung deposit, hindi po pwede kasi pag dumaan yung mga malalakas na bagyo, maaaring tangayin lang yan, di ba? Katulad nung yung benchmarker natin sa gitna o yung BDM natin, inagos siya sa lakas ng bagyo. Yung deposit pa kaya kung ikaw ay papalagay mo yung sarili mo sa mga Japanese Imperial Army, hindi mo ilalagay sa gitna yung deposit. Ilalagay mo sa side, katulad nito. Yan, katulad nito. Ilalagay mo sa side. Kasi ito yung malaking bato na to, ito yung magsisilbing harang sa malalakas na agos. Okay? Ilalagay mo sa bandang likod, sa side ng old tree at saka ng big rock na to, yung big boulder natin na rock. Talaga bro, gaya mo bro. Gaya mo. Ukit ko bro. Ukit to ukit. Oo. Halatang ukit. Oo. Ito mga ka-teach, oh. Halatang ukit na ukit to. Sige, linisan mo pa para ma-interpret natin. May pa-diamond mga ka-teach, oh. Tapos pa, ito, pa-arrow. Arrow pa baba. Sulat po bro. Oo. Sulat tapon. Oo, turbol. Sige, dinisa mo pa konti. At saka ito, dinisa mo pa to. Andito na tayo sa part ng likuran ng turtle. Nasa part na tayo ng buntot niya, opitan.